Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, welcome dito sa inyong gabay. I'm Purple Teen, and para sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, subscribe. Thank you so much sa mga matagal nang nakasubscribe, mga laging nag-aabang, nanonood, sumusuporta sa ating Facebook and YouTube. Maraming salamat din and shoutout to all our channel members at sa mga nag-subscribe sa ating Facebook page, pati na rin sa mga nag-a-avail ng mga reading services natin. Regarding reading services, you can send your private message kung balak nyo mag-book, mag-inquire sa aking official Facebook page. Lahat ng yan nakalagay sa link details below, pakibasa. Okay. Kahit kailan mo ito makita, Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, all signs are welcome. Cross-watchers, all genders are welcome. Lahat po welcome dito as long as nakaka-relate po kayo. Pwedeng past, present, or future energy masasagap dito. Hindi ko kontrolado yung mga timing, no? Kung kailan mangyayari ang mga bagay-bagay sa inyo. May kanya-kanya tayong timeline. Take only what resonates. Hindi ito tutugma sa lahat kasi hindi po ito personal reading. Keep that in mind. Exhausted resources with success. Maging maingat, Gemini, Libra, Aquarius sa inyong mga resources. Sa mga grasya, sa pera, maging wise. Hindi porke kumikita ka ng malaki, gastador ka. Unahin ng mga priorities at make sure na nagtatabi ka for future needs or emergency. No? So, meron ding energy dito ng pagod na. Pagod. Exhausted na. Okay, pwedeng iba na financially drained, kaya nga yun, no? Naubos ang resources, naubos ang pera, no? Ibig sabihin, maling investment, maling management, ng kabuhayan, ng kaperahan. So, dun yung dapat ayusin. Okay? Recharge and regroup. Kailangan makarecover. Kailangan bagong i-improve, baguhin, ayusin yung mga mali, no? Mali sa pagmamanage ng kabuhayan, ng resources. Kasi hindi tayo laging malakas kumita, hindi tayo laging bata, hindi tayo laging healthy, bilog ang kapalaran, no? Hindi ka forever dyan sa job mo, no? Di ba? Sabi nga nila any moment pwede ka namang mawalan ng trabaho. Kahit gaano ka pa katagal sa isang company. I know of someone na ganyan yung nangyari despite the loyalty, despite the lahat, no? hindi na nothing is permanent kahit hindi sa job, no? So kailangan maging tayo, wise, preparation, no? Prevention is better than cure pa rin para sa akin. So pwedeng iba dito pagod na kayo. Pagod na kayo sa person nyo, papagod na kayo doon sa mga problema ninyo. Pero laban lang. Yun lang lagi ko masasabi Meron mga nagko-comment lagi sa YouTube, bakit ganito? Si Aris laging ganito yung kapalaran. Reklamo ng reklamo. Hindi ako nagre-reply pag ganun. Sa tingin nyo ba sa kakareklamo nyo may mangyayari? Wala. Maging grateful tayo, napapansin ko, pag tayo ay mapagpasalamat, despite the challenges, tayo ay binibiyayaan. Kasi marunong tayong mag-appreciate. Pero pansinin mo yung mga taong reklamador sa buhay. Merong mga taong ganun hindi naman, alam mo yun, may mas worse pa na sitwasyon ng kahirapan or sakit, pero iba reklamador. Paano ka pagpapalain? Puro kaangal, imbis na yung inaangal mo dyan, gumagawa ka na lang ng ikakasolve ng problema mo. Wala. Ang point ko dito, pagiging positibo. Ano man ang binabato sa'yo ng buhay, dapat laging positive. Laban lang. No, kapit lang kay God. Laban lang. Gawin mo yung dapat mong gawin. Iwasan magreklamo. Okay? Walang matutulong. Puro negal. Tignan mo. Pansinin mo yon. Pag tumigil ka ng kakareklamo, tignan mo, may grasya agad. Ewan ko, observation ko yun. Kaya ayoko kasama yung mga ganun, yung mga reklamador. Ba? Okay? So, yan. Ang ko lang dito, maging grateful ka pa rin kasi ikaw ay blessed pa rin.
Beyond any measure, you are still blessed. Maraming iba dyan, hindi na nagigising. Maraming iba, mas worse pa yung kalagayan. Mas mahirap pa. Hindi mo lang nare-realize na mas better para yung sitwasyon mo compared sa iba. Para doon sa mga reklamador, hindi ko nilalat. Ito ay para sa mga reklamador. Okay? So, maging wise. Paano hindi maubos ang ang kayamanan mo? Maging wise ka. Yun lang naman yung sinasabi ko rito. Pero yung iba nga dito pagod na. Pagod na sa pakikipaglaban, pagod na sa kahirapan, sa problema, pagod na dahil laging nasasaktan sa relationship, no? Kanya-kanya tayong problema eh. Pero, yun na nga, kanya-kanya ding solusyon yan. Okay? Nasa sa mo yan eh. Nasa sa outlook mo. Okay? Resources, use wisely as needed. Yung pera mo, invest sa isa lang. Parti-partihin mo, itabi mo yung iba, maging maingat ka. Okay, at gamitin mo lang kapag kailangan yung wag yung hugot ng hugot. No? So, lagi niyong kukumputin. Ilan yung percentage ng hinuhugot ninyo doon sa ipinapasok ninyong pera? Ayun. No? Baka mag-negative ka. Mas maraming porsyento pa yung hugot ka ng hugot kaysa yung impok ng impok, no? Ayan, pero ang maganda rito, may naghihintay sa iyong success. Sweet success. Gemini, Libra, Aquarius, kung ano man ito, sa anumang larangan yan. Negosyo, career, no? It is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. Ibig sabihin, yung iba, pwedeng dito tinatamasan nyo na tong success, pero para sa iba, paparating pa lang. Yung paano mo makukuha yung success mo? Work. No? Gawan mo ng paraan. Itong gusto mong success, di ba yun yung goal mo? So, gamitin mo itong inspirasyon, motivation. Para ma-reach mo yung success. No? Ayan. Kasi pwedeng yung iba, tinatamasan yun yung success, pero pwedeng iba paparating pa lang. So, stay inspired, dream big, and do what you need to do. Do whatever it takes para mag-succeed ka. Gawin mong motivation yun, yung iyong dream, yung success na yan na ini-imagine mo. As long as hindi ka gumagawa ng masama or hindi ka gumagawa ng nakakaargabyado sa iba, sa malinis at mabuting paraan, no? 5 of Wands. Labas ng labas to. 5 of Wands. So, may conflict. Pwedeng may mga misunderstandings, conflict. Pwedeng may mga hindi pagkakaunawaan dito. Pagtatalo. Ayan. So, iwasan yung mga conflict hanggat maaari. Kung pwede namang maging, civil, no? Iwasan itong mga toxic energy. Pwedeng sa workplace, pwedeng sa bahay, no? May toxicity around you, as long as hindi ka nagpapa-influence, as long as hindi ka pumapatol, no? Queen of Cups, water sign, energy, Cancer, Scorpio, Pisces. So, baka may nakakadeal ka na ganito. This is you holding on to your feelings. Hindi ko alam. Yun yung pumasok sa isip ko, Gemini, Libra, Aquarius. Maybe, meron sa inyo, pinahahalagahan nyo pa rin itong person na to, or pwedeng may feelings pa rin kayo dito sa person na to. Special pa rin siya eh. Special pa rin siya sa buhay mo eh. Tao man pinag-uusapan dito, hindi. Pwede rin may Capricorn, aside from may water sign. Sorry, this is
Capricorn energy. So, yung iba siguro may masamang bisyo. Oo, may masamang habit. Unhealthy habit na kailangan ng baguhin, i-give up. Or unhealthy relationship. Romantic, hindi. Toxic ito. Pag sinabi nating toxic, hindi makakabuti para sa iyo, air sign. Okay? Kaya siguro may mga na-exhaust dito. Yung iba pagod na kayo sa isang toxic person relationship. Pwedeng yung iba, meron kayong toxic habit, bisyo. Kaya nauubos ang pera, nauubos ang resources. All in man doon. No? Yung tinutukoy dyan. Tignan na natin yung love life ninyo, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Oo, toxic nga, toxic relationship. Walang ano to eh, wala sa bokabularyo niya na i-commit yung sarili niya sa 100%, Gemini, Libra, Aquarius. Maliwanag ito. Oh, kung may nangyayari man sa inyo netong person na to, eh parang ano lang eh, parang hanggang doon lang, pero parang wala siyang plan na magpatali sa iyo forever. Commit yung sarili niya sa iyo. Pwedeng cheap thrills, pwedeng physical, FCUK body, friend with benefits, no? Pwedeng ganun. This is something na ano, hindi nga makakabuti sa iyo. Toxic. Kaya itong connection ninyo, eh, unhealthy. No? At kung ikaw ay seryoso dito, ma-attach ka lang eh. Pwedeng ikaw lang yung na-attach sa kanya, tapos siya wala naman siyang deeper commitment sa iyo. No? Pwedeng sa kanya hindi love. No? So, masasaktan ka pagka ganun. You know what to do. Matalino ka, Gemini, Libra, Aquarius. Take care. God bless.